Okay, good morning po ulit sa lahat. I hope okay po kayo. This morning po, we're going to look at the book of Mark and Mark chapter 2 verses 1 to 12. At think ko very familiar po ito sa inyo lahat. Okay? So, let's read. If you have your Bible with you, pakibuksan po sa Mark chapter 2 verses 1, the Magandang Balita Biblia version po, Tagalog. So basahin ko na po. Pinagaling ni Jesus ng isang paralitiko. So pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao kaya't halos wala nang mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan. Habang nangangaral si Jesus, may dumating na 4 na tao may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao. Kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo." May nakaupo ang ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya nagsasalita ng ganoon? Nilalapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Alam ni Jesus ang alang iniisip kaya't sinabi niya agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihin tumayo ka at bitbitin mo ang inyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. O habang lahat niya binuha ng higaan, umalis. Kaya i-mute muna yung iba sa inyo. Pasensya na po. I-mute ko lang si Ate Josie. Okay. Yan, salamat po. Para at least magkaintindihan po tayo ng ating mga pag-uusapan sa umagang ito. Let me go back again. Yan, salamat po Ate Josie. So, meron lang akong gustong i-ano sa inyo. Ito yung 3 P ng buhay. Okay? At napakahalaga para sa atin. Ano ba yung mga 3 P na ito na kailangan natin pag-usapan sa umagang ito? No? Ang eksena ay kuha po sa Capernaum. At ang sabi, Capernaum is katabi lang siya ng Sea of Galilee. According to theologians, sa western shore siya. At narito yung ministry ng ating Panginoon. No? For 3 years, nagmi-ministry po ang Panginoon. And for those 3 years, grabe talaga yung following ng Panginoon. Maraming mga tao ang sumusunod po sa Kanya. Sabi niya, may raw mga followers ng Twitter at ng Instagram. Maraming tao ang nagsipunta para makinig sa Kanya, mga turo. Na hindi lang mga ordinaryong tao, kundi mga pariseo rin ang mga nagpunta doon, mga guro. Dahil sa dami ng tao, talagang hindi maisara yung pintuan ng bahay na ito. And speaking of bahay, kakaiba daw po yung bahay nung panahon na yon. Kundi man siya siguro rectangle, siya ay square, flat yung kanilang bubungan. And sabi nila yung mga bahay ng araw ay merong hagdanan sa gilid, sa labas ng bahay, so that they can go upstairs. No? Sabi ng mga scholars. So naisipang pumunta ng 4 na lalaki o siguro nagpatulong itong lalaki na may naparalisado doon sa 4 na lalaki. At dahil nga sa punong-puno ng tao, kung nasaan ang Panginoon,
Wala silang magawa kundi idaan yung kaibigan nila may kapansanan doon iba. Some say bahay ito ni Pedro. Okay, sabi ng ibang mga scholars. But wala naman din sinasabi sa Bible kung kanyang tahanan. But sabi lang, sa isang tahanan sila nagkaroon ng pagtuturo. So naisipan ng apat na lalaki na umakyat sa bubungan at doon idaan papasok kung saan naroon ng ating Panginoon. Binakbak ang portion ng bubungan at unti-unti ay binaba itong lalaki na may kapansanan. So, 3 P ang aking pong ipapahayag sa ang ibabalita po sa umaga ito at madali naman po siyang tandaan. Okay? Ang unang P ay pagkakaibigan. Okay? 4 na importanteng kaibigan. Now, I'm just assuming na kaibigan talaga ito ng lalaki kasi nagpatulong siya or hindi lang naman ito nakuha lang sa labas or pinuntahan niya sa labas para tulungan siya. Although hindi naman sinasabi sa Bible. Okay, but for sure mayroong pagkakaibigan doon sa 4 na yon na nagtulong-tulong upang tulungan itong lalaking paralisado para dalhin kay Kristo. At nagsakripisyo sila buhatin ang lalaking ito. Although hindi rin clear sa Biblia kung bata ba ito or may edad na ba or ano. Sabi ng Bible ay lalaki. Okay? They made a sacrifice at binila na itong lalaking ito sa Panginoon. Here is a paralyzed man. Ano po? Na hindi makagalaw. Most probably, siguro po ay siya ay from the neck down ay paralyzed siya. Pero siya ay blessed ng mga taong ito na tumutulong po sa kanya upang gumaling ang lalaking ito. Tanong, kayo ba ay blessed sa mga kaibigan ninyo? Meron ba kayong mga tao na handang tumulong pag kayo ay nangangailangan ng tulong? Meron ka bang kaibigan na hindi kayo iiwan kahit kailan? Kagaya ng paralisadong taong ito. Ang sabi po ng kawikaan, may pagkakaibang madaling lumamig, ngunit may kaibigan, may pagkakaibigang madaling lumamig, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. May mga kaibigan talaga na mas malalim pa ang ugnayan nila kaysa sa tunay na magkakapatid. May kaibigan ba kayong ganyan? May mga kaibigan na sa lahat ng oras nandyan, nag-aasaran, nagtatawanan, nagbibiruan, pero mas higit pa yung turingan nila, mas malalim pa sa tunay na magkakapatid. Maraming storya po ng pagkakaibigan na matatagpuan sa libro ng 1 Samuel Kapitulo 18. At ito ay yung storya ni ng magkaibigan Jonathan at David. Nung sabi doon pa niya na sila ay magiging magkaibigan habang buhay. Sipin niyo po yung pagiging magkaibigan na yan habang buhay. Ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pagdigma, pati ang kanyang tabak, pana at sinturon. Nagtatagumpay si David kahit saan labanan siya ipedala ni Saul. Kaya siya'y ginawa nitong pinuno ng mga kawal. Ang pagkataas niya sa tungkulin ay kinagalak ng buong Israel mula sa pangkaraniwang mamamayan hanggang sa mga opisyal sa palasyo. Ito na po yung istorya kung saan hinahabulan ni Saul itong si David at gusto siyang patayin. Pero itong anak ni Saul, si Jonathan, ang siyang tumulong kay David. Tunay na magkaibigan po. Diba? We look for a friend na hindi kailangang hilahin pababa. But may kaibigan ka na hinihila ka pataas. Kaya ang sabi rin ng kawikaan, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Marami akong mga kaibigan na ganyan, during the time na kailangan ko sila, nandun din sila. Sa mga kaibigan ko siguro may tuturing na mas malalim pa sa kapatid ay sila Pastor Marvin at Cyril, na tunay na mga kaibigan po, na kung kailangan mo ng payo o tulong sa kanila, nandyan po sila palagi.
Pangalawa po, pangalawang P ay natawag nating pananampalataya. Yung paralitiko ay pinagpala ng mga kaibigan na may pananampalataya. No, hindi rin sila siguro gagawa ng paraan para magbutas ng bubungan ng may bubungan para makita lang para magkaroon sila ng problema. But ginawa nila yon para gumaling ang kanilang kaibigan. At doon, dahil doon sa pangyayari na yon, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Nakita rin niya ang pananampalataya ng paralisadong taong ito. Yung pananampalataya ng mga lalaki na ito was more than enough para makinig at pagilingin ni Kristo ang sakit ng lalaking paralisado. It was also their faith na nagbigay sa kanila ng lakas, ng tapang, na buksan yung bubungan na yun, no? Upang atensyon ng Panginoon at para lang mailapit ng husto ang taong ito. It was palataya po nila sa Panginoon ang kayang magpagaling, no? Doon sa taong ito. More than the pananampalataya po, but ang Panginoon pa rin, ang kahit may pananampalataya sila, Panginoon pa rin ang may kakayanan para magpagaling ang taong ito. Okay? Pananampalataya din ang nagpagaling sa isang babae na dinudugo sa loob ng 12 taon. Kung ito po ay nabasa nyo sa Biblia, yung babae na kung tawag din natin doon, di ko alam kung buwan ay dalaw ito ng babae na nagkaroon siya ng problema na sa loob ng 12 taon. At sabi po ng Mateo 9:20 hanggang 22, habang sila naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Yung laylayan ng damit po ng Panginoon. At sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At noon din, po or patalata, wala sinasabi na merong lumabas na power doon sa hawak ng babae sa damit ng ating Panginoon. No? At gumaling po yung babae nung araw na yon. Ang galing, di ba? Ang galing ng milagro ng Panginoon. Pangalawa, yung pananampalataya rin ang nagpagaling doon sa tauhan ng isang senturyon. O sabi sa Biblia ay kapitang Romano. Ang sabi doon sa Mateo, Kapitulo 8, talata 5 hanggang 15, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, doon na naman sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Sabi na, Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. So kagaya rin nung kasama ng 4 na lalaki, naparalisado rin. But this time, it's different, no? Hindi kasama nung centurion to, yung lalaki na paralisado. So tuloy po natin, no? Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit, sabi niya, sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat dapat puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po niyo at gagaling na ang aking katulong. Ako ay nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya ay pumupunta. At ang isa naman, halika, siya ay lumapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa nga niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong lalaking pananampalataya sa buong o kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang dating buhat sa silang Isaac at Jacob sa kaharian ng langit.
Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at mangangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na. Mangyayari ang hinihiling mo ayon sa iyong pananampalataya. At sa oras din yon ay gumaling ang katulong ng kapitan. So pananampalataya. So itong Romano, pananampalataya sa kakayanan ng Panginoon. Itong Romanong ito ay mayroong pananampalataya mismo kay Kristo. Isa pang pananampalataya siya po ay isang bulag. At sabi rin sa Marcos, Kapitulo 10, 46 ang 52, at napapalis siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. May nadaanan silang namamalimos. Siya si Bartimeo, na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng sumigaw. Sabi niya, Jesus, David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw. Anak ni David, sabi niya, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ang kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. So dinala ng mga tao si Bartimeo at tinawagan nila ang bulag. At ang sabi, lakasan mo yung loob, tumayo ka at pinatawag ka ni Jesus. Inihagis niya ang kanyang balat at paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. No? Meron siya pakiramdam kung nasan ng Panginoon. No? Ano gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong ni Jesus. Sumugot ang bulag. Sabi niya, Guro, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, makakalis ka na, magaling ka na dahil sa iyo pananampalataya. At noon din nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Gaano kalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon? Meron ba tayong pananampalataya na kasing o pananampalataya na kayang mag-uusad ng mga bundok? Meron ba tayo pananampalataya ng senturyon? Katulad ng babaeng dinudugo na ng 12 taon? O katulad ni Bartimeo na nakakita at kalalim palataya po sa Panginoon? At ang pangatlong P, ang una ay pagkakaibigan, pangalawa ay pananampalataya, at ang pangatlo po ay pagpapatawad. Sabi ng verse 5, sa ating pong talata, nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Now, ma-intriga na part ng story po na ito, no? At ang intriga ay nandoon po sa sa mga guro. Okay? O ang mga aso sa akin. No, alam po niyo, kaya nandoon ang mga guro, sa tingin ko, hindi upang maniwala, no? At sa mga tulong na ginagawa niya sa pagpapagaling niya. Sa tingin ko, nandoon sila para mag-usyoso at maniwala. Ilang tagapagturo ng kautusan na nag-iisip ng ganito. Bakit siya? Hindi ba't ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan? Alam po niyo, it's a sin pagka mayroong gumagawa na ganyan at ang parusa ay kamatayan. Dahil sa batas na ng Levitico, ang sabi roon is that ang paglapastangan
at kaparusahan. At sinabi doon sa batas na yan, at sinabi ni Yahweh kay Moses, ilabas ninyo sa kampo ang nagmura. Ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat na nakarinig sa kanya at sabihin mo sa bayang Israel na mananagot ang sino man lumapastangan sa kanyang Diyos. Lumapastangan sa pangalan ni Yahweh. Maging katutubong Israelita o dayuhan ay babatuhin ng taong bayan hanggang sa mamatay. So ito yung gustong ipagawa ng mga tao sa Panginoon. Ang paglipastangan sa Diyos or blasphemy ay may malaking kaparusahan katulad po ng binasa. At ang parusa ay kabayan sa pamamagitan ng pagbato hanggang sa ikaw ay mawalan ng hininga. At ang isa sa mga tinuturing na kalapastangan na nakita ng mga guro ay yung pagpapatawad niya doon sa lalaking paralisado. Okay? May problema. Ano yung problema? Hindi nakita ng ang pangangailangan ng lalaking paralisado ang makalakad, mabuhay ng normal na katulad ng iba. Hindi naman po sinabi sa Biblia kung ilang taon ng ganoon ang sitwasyon ng lalaki ito. Pero meron siyang desire, meron siyang gusto na mangyari sa buhay niya na siya ay mabuhay ng normal. Di ba? At alam ko yung mga taong paralisado, gusto rin nila makakita at magkaroon ng buhay na normal. At hindi nakita ng mga guro ang pangangailangan patawad. Ang gusto lang ay ang makita ang Panginoon na pumalpak at mabigyan siya ng parusa. Alam po ninyo minsan, ganoon tayo na parang kagaya rin ng mga guro. Siguro kasama na ako doon. Na mas madali natin makita ang kakulangan ng iba kaysa sa kakulangan natin. Aminin man natin o hindi, minsan ganoon tayo. Kaya sinasabi ng Biblia, kasabihan mo yung katabi mo, kagaya ka ba ng mga guro na yon na kailangan magpatawad? Pero alam po ninyo, bago tayo matuto magpatawad, kailangan tayo mismo tawarin natin ang sarili natin. Ang tanong po ay, pinatawad mo na ba ang sarili mo? Kailangan natin na pag-aralan, na patawarin natin ang ating mga sarili at kailangan din natin matutunan na magpatawad sa ibang tao. Alam ko po na hindi madali ang magpatawad, pero kailangan natin magpatawad. At bago natin matutunan magpatawad ibang tao, kailangan natin magpapatawad na rin mismo yung sarili natin. Kaya yun ang sinasabi ng Panginoon. Alam ni Jesus, sabi sa verse na, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi na agad, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Sabi ng talata 9, alin ba ang mas madali ang sabihin sa paralitiko, pinapatawad na ang mga kasalanan mo? O ang sabihin, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong mga higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Po sa talatang ito ay pinapakita ng ating Panginoon ang kanyang kapangyarihan upang magpatawad ng kasalanan. Ang kasalanan. Isipin mo na may mga tao rin na pandaman dahil din bunga ng kasalanan. Posible ditong paraliting ito. Dahil sa kapatawaran na yun, nagkaroon ng kagalingan sa paralitikong ito. And posible para sa iba sa atin, kung matutunan mo na magpatawad, ay magkaroon ka rin na kagalingan ng iyong dibdib,
maibsan ang bigat ng iyong puso, at mawala yung mga posible rin na magkaroon ka ng kapayapaan kung ikaw ay magpapatawad. Posible rin na magkaroon ka ng kalayaan sa buhay. Ipinakita ng Panginoon sa sa paralitiko o na pwede tulong sa kanya ang mga pangangailangan nila. Okay? At ang pinaka-importante